mula sa isang matandang babae na nagsasabi ng pag-akyat ni Aguinaldo sa kapangyarihan at ang kanyang pagbagsak at ang kamatayan ni Derona. 10 taon ang lumipas, naging gobernadorcillo si Aguinaldo ng kanyang bayan, ang Cavite el Viejo, at lihim na sumali sa katipunan sa ilalim ni Andres Bonifacio. Nang magsimula ang Revolusyong Pilipino, pinamunuan ni Aguinaldo ang kanyang mga tropa at nagtagumpay sa pagpapalaya sa Cavite mula sa mga Espanyol. Ngunit sa kabila ng tagumpay, namatay si Derona sa labanan, gaya ng tinula ng matandang babae. Habang lumalakas ang katipunan, nagkaroon ng pagkakahati sa pagitan ng mga Maglalo at magdiriwang faction. Sa isang pagpupulong sa Temeros, nangalal si Aguinaldo bilang Pangulo, si Mariano Trias bilang Vice-Presidente at si Bonifacio bilang Ministro ng Interior. Nagalit si Bonifacio dahil sa kanyang posisyon at nagtayo ng kanyang sariling pamahalaan. Nahuli si Bonifacio at pinatulan ng pagtataksil. Kahit na ayaw ni Aguinaldo na masira ang pagkakaisa ng katipunan, pinatay si Bonifacio sa utos ng isang konseho ng Ligma. Nang ibalik ng mga Espanyol ang Cavite, tumakas si Aguinaldo patungo sa Kayak na Bato at nagtayo ng bagong pamahalaan. Nag-usap sila ng mga Espanyol at nagkasundo sa isang kasunduan na magbibigay ng kalayaan sa Pilipinas. Ngunit kailangan lang pumunta sa Hong Kong. Sa Hong Kong, nakipagkita si Aguinaldo sa mga opisyal ng Estados Unidos at nakatanggap ng suporta. Nang magsimula ang digmaang Espanyol-Amerikano, bumalik si Aguinaldo sa Pilipinas at nagtagumpay sa pagpapalaya sa mga Espanyol. Itinatag ang unang Republika ng Pilipinas sa Malolos, ngunit hindi nagtagumpay ang mga diplomatikong pagsisikap ni Felipe Agoncillo na makakuha ng pagkilala mula sa Estados Unidos. Sa lihim ng kasunduan, ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos na nagresulta sa isang bagong digma. Sa kabila ng pagsisikap ni General Antonio Luna, natalo ang mga Pilipino at tumakas si Aguinaldo patungo sa Hilagang Luzon. Nahuli si Aguinaldo ng mga Amerikanong tropa sa ilalim ni Frederick Winston at natalo
Gayunpaman, ang mga di pagkakaunawaan at pagtatalo sa loob ng katipunan ay nagpapakita rin ng mga panganib ng pagkakahati. At ang panglima, pagbabago sa sistema ng pamamahala. Ang pagtatatag ng unang republika ng Pilipinas ay nagpapakita ng pagnanais ng mga Pilipino para sa isang bagong sistema ng pamamahala na nakabatay sa demokrasya. Gayunpaman, ang pagpasok ng mga Amerikano ay nagdulot ng mga bagong hamon at pagsubok sa sistema ng pamamahala. Ang ikalawang bahagi, talakayin kung paano may uugnay ang politika sa pamamahala sa nagbabagong lipunan at kalagayan ng ekonomiya sa bansa. Sa pelikulang El Presidente, malinaw na ipinakikita ang malaking impluwensya ng politika sa pamamahala sa nagbabagong lipunan at kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang pag-aalsa laban sa mga Espanyol ay nagsusunod sa pagbabago sa sistema ng pamamahala, ngunit ang pagpasok ng mga Amerikano ay nagdulot ng mga bagong hamon at pagsubok. Narito ang ilang mga paraan kung paano may uugnay ang politika sa pamamahala sa nagbabagong lipunan at kalagayan ng ekonomiya sa bansa. Una, pagbabago sa sistema ng pamamahala. Ang pagtatatag ng unang republika ng Pilipinas ay nagpapakita ng pagnanais ng mga Pilipino para sa isang bagong sistema ng pamamahala na nakabatay sa demokrasya. Ang pagbabagong ito ay nagsusunod sa pagbuo ng isang bagong konstitusyon at ang pagpili ng isang paulo. Gayunpaman, ang pagpasok ng mga Amerikano ay nagdulot ng mga bagong hamon sa sistema ng pamamahala. Ang mga Amerikano ay nagpatupad ng mga bagong batas at patakaran na naglimita sa kapangyarihan ng mga Pilipino. Pangalawa, impluwensya sa ekonomiya. Ang pagkawala ng kalayaan at ang pagpasok ng mga Amerikano ay nagdulot ng mga hamon sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga Amerikano ay nagsasamantala sa mga likas na yaman ng bansa na nagdulot ng pag-asa ng ekonomiya sa mga dayuhang kapangyarihan. Ang pagpapakilala ng mga bagong industriya at teknolohiya ng mga Amerikano ay nagdulot ng mga pagbabago sa kalagayan ng ekonomiya. Ngunit ang mga benepisyo nito ay hindi pantay na ibahagi sa mga Pilipino. Pangatlo, mga hamon sa pagkakaisa. Ang mga di pagkakaunawaan at mga pagtatalo sa loob ng katipunan ay nagpapakita ng mga panganib ng pagkakahati at ang epekto nito sa pagkamit ng mga layunin ng revolusyon. Ang mga paglaban sa politika ay maaaring magdulot ng mawalang tanaw sa lipunan at ekonomiya. At ang pang-apat, impluwensya sa kultura at lipunan. Ang pagpasok ng mga Amerikano ay nagdulot ng pagbabago sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Ang pagpapakilala ng bagong sistema ng edukasyon, ang paggamit ng Ingles bilang opisyal na wika, at ang paghala ng mga Amerikano ng kaugalian ay nagdulot ng pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ang pangatlong bahagi ng ating pampanitikan, ilahad ang mga tagpo at bayariko na nagpapamalas sa mabuti at masamang kalagayan ng politika sa bansa. So, una, mabuting kalagayan ng politika. Tagpo. Ang mga unang tagpo ng pelikula kung saan ipinakikita ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa paglaban sa mga Espanyol. Dialogue. Para sa bayan, para sa kalayaan. Ito ang sigaw ng mga Kapunero habang nagpaglaban sa mga Espanyol. Ang mga tagpo nito ay papakita ng pagiging matapang at pagmahal sa bayan ng mga Pilipino. Ang kanilang pagkakaisa ay nagbibigay ng inspirasyon at nagpapakita ng potensyal ng bansa para sa pagkakaisa at pag-unlad. Pangalawang tagpo, ang pagtatatag ng unang republika ng Pilipinas kung saan pinakikita ang pagnanais ng mga Pilipino para sa isang bagong sistema ng pamamahala na nakabatay sa demokrasya.
Ang pagpatay kay Bonifacio ay nagpapakita ng kawalang tatag at karanasan na maaaring mangyari sa politika. Pangalawang tagpo, ang pakikipagkasundo ni Aguinaldo sa mga Amerikano na nagresulta sa pagkawala ng tunay na kalayaan ng Pilipinas. Dialogo. Para sa ikabubuti ng ating bansa, kailangan natin magkipagkasundo sa mga Amerikano. Ito ang sinabi ni Aguinaldo habang nagpapaliwanag siya ng kanyang desisyon. Ang tagpong ito ay nagpapakita ng mga hamon sa pagkamit ng tunay na kalayaan at ang impluwensya ng mga dayong mapapangyaриhan sa politika ng Pilipinas. Ang pagkakagulo ni Aguinaldo sa kanyang mga kasamahan ay nagbulot ng pagkalito at pagkabigo sa mga Pilipino. At ang pangatlong tagpo, ang pagiging mapagmataas at hindi pagiging mapagpapababa ni Aguinaldo sa kanyang mga kasamahan. Dialogo. Ako ang Pangulo ng Pilipinas. Dapat kayo sumunod sa akin. Ito ang sinabi ni Aguinaldo habang nagbibigay siya ng utos. Ang tagpong ito ay nagpapakita ng mga pangalan ng kapangyarihan at ang epekto nito sa pagiging mapagmataas at hindi pagiging mapagpapababa ng mga lider. Ang kawalan ng pagiging mapagpapababa ay maaaring magdulot ng pagkalito at pagkabigo sa mga mamamayan. Pang-apat na bahagi ng ating panamuling pangkalitikan. Ibaliwanag kung paano naka-apekto ang paraan ng pamamahala at pamumuno sa bansa sa pamumuhay ng bawat Pilipino na isinasaad sa naturang pelikula. Ang paraan ng pamamahala at pamumuno sa bansa na ipinakita sa pelikula ng Presidente ay may malaking epekto sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Narito ang ilang mga halimbawa. Una, pagkawala ng kalayaan. Ang pakikipagkasundo ni Aguinaldo sa mga Amerikano ay nagresulta sa pagkawala ng tunay na kalayaan ng Pilipinas. Ang mga Pilipino ay nagsasama na muli ng isang dayuhang kapangyarihan at ang kanilang mga karapatan ay hindi naganap na ginaganap. Pangalawa, pagbabago sa kultura at tradisyon. Ang pagpasok ng mga Amerikano ay nagdulot ng pagbabago sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Pangatlo, kawalan ng pagkakaisa. Ang mga di pagkakaunawaan at mga pagtatalo sa loob ng Katipunan ay nagpapakita ng mga panganin ng pagkakahati at ang epekto nito sa pagkamit ng mga layunin ng revolusyon. At ang pang-apat, pagbabago sa sistema ng pamamahala. Ang pagtatatag ng unang Republika ng Pilipinas ay nagpapakita ng pagtanais ng mga Pilipino para sa isang bagong sistema ng pamamahala na nakabatay sa demokrasya. At ang ating huling bahagi para sa ating patuloy pangkalitikan, ianalisa ang nabukas at nasasalamin sa mga tagpo sa pelikula hinggil sa uri ng pamamahala at pagsunod ng mga mamamayan sa bansa. Ang pelikula ng Presidente ay nagtatapos sa isang malungkot na tala na nagpapakita ng isang hindi tiyak na kinabukasan para sa Pilipinas. Ang mga tagpo sa pelikula ay nagpungkahan ng mga sumusunod na posibilidad hinggil sa uri ng pamamahala at pagsunod ng mga mamamayan sa bansa. Una, ang panganib ng kolonyalismo. Ang pakikipagkasundo ni Aguinaldo sa mga Amerikano ay nagresulta sa pagkawala ng tunay na kalayaan ng Pilipinas. Ang mga tagpo ng mga Pilipino sa susunod ng mga batas at patakaran ng mga Amerikano ay nagpapakita ng isang panganib na ang bansa ay mananatiling isang kolonya ng isang dayuhang kapangyarihan. Pangalawa, ang hamon ng pagkakaisa. Ang mga di pagkakaunawaan at mga pagtatalo sa loob ng Katipunan ay nagpapakita ng mga panganib ng pagkakahati at ang epekto nito sa pagkamit ng mga layunin ng revolusyon. Pangatlo, ang pag-asa para sa pagbabago. Ang pelikula ay nagtatapos sa isang imahe ng isang matandang Aguinaldo na nag-iisip tungkol sa kanyang nakaraan. Ang tagpo ito ay nagtutungkahin sa pag-asa na ang mga Pilipino ay maglalago mula sa kanilang pagkakamali at maghahanap ng isang mas husay na kinabukasan. At ang pang-apat, ang kahalagahan ng pamumuno. Ang pelikula ay pagpapakita ng mga hamon ng pamumuno sa panahon ng revolusyon. Ang mga pagkakamali ni Aguinaldo ay nagdulot ng pagkawala ng kalayaan ng Pilipinas. Ang kinabukasan ng bansa ay nakasalalay sa mga lider na magiging matapat, mapagpakumbaba, at magiging handa ng lingkod sa bayan. Ngayon naman ay ating talakayin ang konklusyon ng pelikulang El Presidente. Ito ay pelikula noong 2012. Ang pelikulang El Presidente ay nagbibigay ng malalim na pagtingin sa buhay ni General Emilio Aguinaldo mula sa kanyang paglahok sa revolusyon laban sa mga Kastila, pagtatag ng unang Republika ng Pilipinas
hanggang sa mga hamon sa kanyang hinaharap bilang unang pangulo ng bansa. Ipinapakita nito ang kanyang mga sakripisyo at mga kontrobersyang bumalot sa kanyang pamumuno, tulad ng pagbitay kay Andres Bonifacio at ang papel niya sa digmaang Pilipino-Amerikano. Sa kabuuan, nilalarawan ang kabayanihan, pagmamahal sa bayan at mga pagkukulang ng isang leader sa gitna ng makasaysayang pagsubok. Ngayon naman ay dumapo tayo sa refleksyon sa pelikulang El Presidente. Ang El Presidente ay nagdadala ng mahalagang aral tungkol sa liderato, kasaysayan at pagkakaisa. Pinapaalala nito ang pagiging isang leader ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, kundi pati na rin sa pagharap sa mga mahihirap na desisyon. Sa pamamagitan ng pelikula, maaaring suriin ng manonood ang mga desisyong ginawa ni Aguinaldo at ang epekto ng mga ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakapagpapaisip din ito sa kahalagahan ng pagkilala sa kabayanihan ng iba pang mga bayani at sa paglinang ng diwa ng nasyonalismo sa kasalukuyan. Yun lamang po sa pelikulang El Presidente at maraming salamat sa pakikinig.